ang baraha ng mga patay at mga anino. Oo, alam ko. Dapat nasa kabanata 51 ako. Dahil doon siniwalat ang laman ng sulat ko kay Linares. Wala ba akong karapatang sumulpot sa ibang kabanata? Ako ba'y hindi niya nakikilala? Bueno, ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. Itigil niyo na nga yan. Sobra kayong makatitig sa akin. Alam kong naaakit kayo sa napakaganda kong mukha. Siyempre naman, ako ata ay parang isang mestiza. Doña Victorina, bakit ka nandito? At bakit, Indio? May pagtutol ka? Wala naman po. Maaari na ba po nating simulan ang pagtalakay ng mga talasilitaan? Simulan mo na, Indio! Ababababa! Sayang ang oras! Puntod. Ang puntod o nitso ay isang libingan ng patay. Guardia Sibil. Sila ay mga miyembro ng militar na nagsisilbi bilang mga gwardya o proteksyon sa isang lugar. Alila. Isang taong naninilbihan sa isang bahay. Naglilingkod ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawaing bahay. Kwartel. Ito ay isang termino na tumutukoy sa iisang kampo o base militar. Hoy, Indio! Mga talasalitaan lang ang iyong mga nabanggit! Kabarbaridad! Asan na ang nilalaman ng Kabanata 52? Pwede ba? Ilahad mo na yan! Ako ay nagagayak upang masilayan ng bayan ang aking kagandahan. Baka ako ay matalbugan ni Doña Consolacion! Rapido! Rapido! Masusunod po, Doña Victorina. Narito naman po ang mga tauhan at nilalaman ng Kabanata 52. Mga tauhan ng Kabanata 52. Elias, Lucas, Crisostomo Ibarra, 2 Guardia Sibil. Kabanata 52. Madilim ang gabi at malamig ang ihip ng hangin, pumaspas sa mga dahong tuyo at alikabok ng makipot na daang patungo sa libingan. May 3 anino na paanas na nag-uusap. Itinanong ng isa kung nakausap na niya si Elias. Hindi raw, pero siguradong kasama ito sapagkat nailigtas na minsan ni Ibarra ang kanyang buhay. Tumugon ang unang anino na ito nga ay pumayag na sumama sapagkat ipapadala ni Ibarra sa Maynila ang kanyang asawa upang ipagamot. Siya ang sasalakay sa kumpento upang makaganti siya sa kura. Binigyang diin naman ng ikatlong anino na kasama siya sa mga lulusob sa kwartel. Sinabi rin ng alila ni Ibarra na sila ay magiging 20 na katao. Saglit na huminto sa pag-uusap ang mga anino nang maramdaman nilang may dumarating na isang anino na namamaybay sa bakod. Pagdating sa lugar ng 3, nagkakilala sila. Ipaniliwanag ng bagong dating na anino na sinusubaybayan siya, kaya't naghiwa-hiwalay na sila at pinagsabihan ang mga dinatnan na sa kinabukasan ng gabi ay darating ang mga kanilang mga sandata. Kasabay sigaw na, "Mabuhay, Don Crisostomo!" Ang 3 anino ay nawala sa likod ng pader. Ang bagong dating naman ay naghintay sa sulok ng pintuan. Nang dumating ang ikalawang anino, nagmasid ito sa kanyang paligid. Sumulong din ito sa sulok ng pintuan. Naisipan nilang magsugal ng kanyang kasama at kung sino man ang manalo sa kanila ay maiiwan upang makipagsugal sa mga patay. Pumasok sila sa loob ng libingan at umupong nakaharap upang magsugal. Ang mataas sa 2 ay si Elias at ang may pilat sa mukha ay si Lucas. Natalo si Elias kaya umalis itong hindi kumikibo. Nilamon siya ng kadiliman. Kahalagahan at simbolo ng Kabanata 52.
Ang kabanata ay simbolo ng pagkakaisa ng mga tauhan sa kabila ng kanilang pagkakaiba dahil sa pinagmulan at kalagayan nila sa buhay. Ipinapakita rin nito ang sakripisyo at pagsuporta sa isa't isa para sa kabutihan.